Amen. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Salamat po. At tayo po ay sinasamahan ng Diyos na ng kanyang presensya at ng kanyang pagkilos. Salamat po dahil mabuti ang Diyos sa atin. Glory to God. Nagpapatuloy po yung ating gawain. Pag Monday ay meron po tayong online na pag-aaral po ng salita ng Diyos. At meron din po tayong prayer meeting kapag Friday. Naniniwala po tayo na ang pananalangin ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng iglesia. At tayo po ay makibahagi sa pananalangin. Kung meron po kayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Luke chapter 13. Tayo pong lahat ay tumayo. Luke 13:18 to 21. Ikay po. Luke chapter 13, verses 18 up to 21. Ito po ang sinasabi sa New International Version, Luke 13:18 up to 21. Then Jesus asked, "What is the kingdom of God like? What shall I compare it to? It is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds perched in its branches." Again he asked, "What shall I compare the kingdom of God to? It is like a yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough." Tayo po ay manalangin. Lord, nagpapasalamat kami sa umagang ito na inyo pong ibinigay so that we can honor you and worship you through our prayers, through songs, through our thanksgiving sa pamamagitan po ng aming mga tithes and offering. Salamat po, pwede kaming makapakinig ng iyong mga salita. At hinihiling namin, O Diyos, na ang mga salitang ito na maipapangaral ay ayon sa inyong kalooban, may pangaral ang iyong mensahe na tama. Hinihiling namin, O Diyos, na ikaw ay magsalita sa aming kalagitnaan. Turuan mo kami, Panginoon, na tanggapin ang mga ito as they are, your powerful word. Hinihiling din po namin, O Diyos, na ang inyong biyaya ay maranasan namin sa kung anuman ang nararanasan namin, O Diyos. Even in our prayers, in our service to you, Lord God, ang inyong biyaya ay inyo pong ipagkaloob, even in this, because, Lord God, hindi po kami perfect. Kanya naman hinihiling namin, O Diyos, doon sa aming paglilingkod, mga pananalangin, pangangaral ay hinihiling namin, O Diyos, na inyong biyaya ay sumaamin, Panginoon. Only we pray that you will be glorified in everything that we do. Thank you, Lord God. We praise you and we honor you, Lord. This is what we pray in Jesus' name. Kung tayo lamang po ay magbabasa na in passing at hindi natin ito talagang pag-aaralan, parang ano kayang ibig sabihin nito? Ano po yung parables of the mustard seed and the yeast? Ano po? Ang kaharian po ng Diyos ay it will continue to advance. Kahit tayo man ay makikibahagi dito o kahit hindi. Ang katotohanan po, ang kaharian po ng Diyos, it will continue to advance and take its place based on the plan of God. Mangyayari po kung ano ang pinlano ng Diyos
at kung ano yung nakasulat na. At tayo po ay nagagalak dahil meron tayong glimpse o at least meron tayong idea through our faith na ganito ang mangyayari. Na ang kaharian ng Diyos ay magpapatuloy na mag-a-advance and it will be victorious. Ano po? It will be victorious and no one can stop it. The advancement of the kingdom of God. Ang sabi po sa Revelation, ano po ay, kumbaga pinakita na po ng Diyos kay John kung ano po ang mangyayari. Na ang Diyos ay isang mananagumpay na Diyos at ang sabi po ng Biblia ay Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords and every knee will bow and every tongue will confess that He is Lord. And He is the foundation of the church, the kingdom of God. At sabi po sa Matthew 16:18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Mananagumpay ang kaharian ng Diyos. In between this, yung pong creation ng tao at saka ng pagdating ng Panginoon, pagtatagumpay, ultimately, many events will happen in between. But in the end, God's plan will always prevail. Amen. Walang sinumang tao, walang sinumang kaharian, o anumang kaharian, o anumang bansa, o kahit na ang kasamaan ay hindi po magtatagumpay kung ano ang niloob na ng Diyos, kung ano na ang inordain ng Diyos na mangyayari. Wala pong makakapigil nun. And God's kingdom is advancing and taking ground. At ang Diyos po ay ginagawa po niya ang kanyang gawain kahit hindi po natin nakikita o hindi po nagpapaalam ang Diyos sa atin. Hindi po magpapaalam. Na ito ang kanyang ginagawa at mangyayari kung ano ang kanyang pinrophesy o sinabi sa pamamagitan po ng mga propeta. On our part, we must make sure that we are on the right side of eternity. Ibig ko pong sabihin, dapat ang buhay natin ay nakakasangga natin ang Diyos. We should be on the right side. Nandun tayo sa side ng Diyos. Patuloy na inilalagay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus sapagkat Siya ang mananagumpay. As I have said, from the Word of God, He is the King of Kings and the Lord of Lords, and every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord. Sa mga binasa po natin ngayong umaga na mga verses, this describes the nature and the power of the kingdom of God. Then Jesus asked, "What is the kingdom of God like? What shall I compare it to? It is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew and became a tree, and the birds perched in its branches." Again he asked, "What shall I compare the kingdom of God to? It is like a yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough." Dalawa. It is like a mustard seed. Sabi po doon sa ibang verses, one of the smallest seed. It is like a what? It is like a yeast. Ano po? That a woman took and mixed into about 60 pounds of flour. Ang mensahe po, ang pamagat ay the silent power of the kingdom. Mag-uumpisa po ito ng maliit. Humble beginnings.
Mustard seed was one of the tiniest seeds. Yet, base po dito sa parable na ito, this seed, nung tumubo po ito, it grew into a large plant, big enough for birds to nest in. Ang yeast naman po ay, siguro mas maintindihan natin yung yeast kaysa dun sa levadura. No? Hindi ko po alam kung may mga nagbe-bake dito, pero ginagamitan po ng yeast. Ang yeast ay pampalambot, pampaalsa. Mag-aalsa po yan, saka malambot. No? It will affect. Mamaya, tingnan po natin. It is tiny, konti lang po ang ilalagay dyan, as compared doon po sa kabuuang masa ng harina. Hindi po marami ang ilalagay dyan. Dito po sa binasa natin, sabi niya, about 60 pounds. Siguro nasa 25 kilos yan. More or less. Yeast is tiny o kokoonte compared to the large amount of flour, yet it permeates or it will affect the whole batch of flour. Tandaan po yung maliit na seed, nung tumubo, it grew into a large plant, and yeast, it affects the whole dough. Ang kaharian po ng Diyos, it started hidden. Ang katotohanan po ay noon pa lamang nangangaral ang Panginoong Jesus, marami ang kumukontra, nung siya po ay inilibing, at muling nabuhay, ay marami na po ang mga kumukontra at ang sinasabi ay hindi siya nabuhay na maguli, siya ay ninakaw ng mga disciples niya. Kokonti lamang sila, kinokontra ang pinapasubalian ng katotohanan ito. It started hidden. It started na seemingly insignificant. Jesus' ministry began with a small group of disciples, 12. Pero its influence grows until it transforms the world. At tayo po ang patotoo na it grew. From generation to generation, ay ang salita ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos at ang kaharian ng Diyos ay nananatili na lumalago even up to now. But it started small. But it is significant because this is the work of God. Hindi po ito mapapahinto. Marahil, meron lamang mga remnants, but it will continue at makikita po natin na si Jesus Christ ay darating para sa kanyang church, At ito ay kanyang ipipresent sa kanyang sarili na malinis. Darating po ang panahon na yon. It started small but it is significant. Sapagkat ito po ay work of God. Huwag po nating i-underestimate ang kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan po ng mga maliliit na panimula. Sinabi na po niya ito sa Zechariah chapter 4 verse 10. Ang sabi po, do not despise small beginnings. Kung pwede nating bigyan ng application ito even in our daily life. Do not despise small beginnings. Zechariah 4:10. Ito po ay in-emphasize nito ang value ng pagsisimula ng maliit lamang. O kaya para bang insignificant for the meantime, seemingly insignificant efforts. But if it is from God, this can grow into significant achievements. Naniniwala po kayo doon?
Doon sa mga pinapagawa ng Diyos sa atin na para bagang ay insignificant ngayon. Pag ito po ay galing sa Diyos, ipapakita ng Diyos ang fulfillment nito at tayo po ay mamamangha doon sa magiging resulta nito. Just like doon po sa kanyang kaharian. It started small. Humble beginning. Kaya nga po, wag nating i-underestimate ang kayang gawin ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Patuloy na tayo po ay manampalataya sa Diyos. Patuloy na ilagay natin ang ating buhay sa kamay ng makapangyarihang Diyos. Marahil hindi nakikita ito. Pero magpatuloy tayo ng pananampalataya sa Kanya. Pagtiwalaan natin siya sa ating mga buhay, sa ating mga hinihiling sa Kanya, yung mga ninanasan ng ating mga puso, at dapat iayon natin ito sa Kanyang kalooban. Have faith in Jesus. We must not underestimate what God can do through our prayers. Patuloy po tayong magtiwala sa Diyos, manalangin. Huwag tayong bibitiw sa mga panalangin po natin. Huwag tayong mapapagod doon sa ating paglapit sa Diyos. Hinihiling ng Diyos, inuutos ng Diyos sa atin na tayo po ay parating lumapit sa Kanya. Ask, you will receive. Seek, you will find. Knock, and the door will be opened for you. Ang sabi po niya. We must not underestimate the power of prayer. We must not underestimate the power of our service. Marahil hindi nakikita yung ating paglilingkod, pero yan po ay nakikita ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, your labor in the Lord is not in vain. Kita ng Diyos po yan. At bagamat marahil yan po ay parang sa atin ay maliit lamang, magpatuloy tayo sapagkat sa ating pagpapatuloy ay magkakaroon po ng bunga. What begins small under God's hands becomes large, strong, and welcoming. Tingnan po natin yung sinabi niya na it is like a mustard seed which a man took and planted in his garden. It grew, became a tree, and the birds perched in its branches. Lumaki. At yung mga ibon ay doon. They perched there. Perched in its branches. Ang sabi po. So ito'y nagpapakita ng paglago ng kaharian ng Diyos. Kasi pinag-uusapan po dito ay, what is the kingdom of God like? Lumago. Lalago po ito. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga kakayahan at katalinuhan. Will always be by the grace of God. It will always be by the power of God. Kailangan lamang po nating gawin yung ating bahagi. Ang kaharian po ng Diyos, it offers rest. Kasi sabi dito, and the birds perch in its branches. The kingdom offers rest. It offers refuge and hope for all people. Ito ba ay para sa mga ibon? Ang ibig bang sabihin para sa mga ibon? Hindi po. Ito po ay para doon sa mga lalapit sa Kanya na ang sabi po sa English ay, paano ba yun? And whose wings, ang sabi po niya, ay doon ka sumilong. Parang ganon. Mayroon akong matandaan sa Old Testament po na ganon. At pinili mo na doon sa wings ng Diyos, care ng Diyos, ay doon ka pumunta. So, there in the presence of God, in the kingdom of God,
ay doon natin masusumpungan yung kapahingahan, yung refuge and hope. And God expands His work in ways bigger than we can imagine. Kung minsan tayo po ay mamamangha, nang iniisip natin ay limitado lamang at parang hindi man natin hinagap sa ating kaisipan na ganito ang gagawin ng Panginoon. Pero ginawa niya. Ipinaranas niya. Marahil ito po ay pinakita ng Diyos. Talaga, especially kay John, pinakita niya kung paano yung magiging malawak, ang kaharian ng Diyos base po dun sa Revelation. But it started small, humble beginnings. And number 2, it transforms from within. What shall I compare the kingdom of God to? It is like yeast that a woman took and mixed into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. Ang kaharian po ng Diyos, sabi it is like a yeast. Ang yeast po, it will be invisible once it is mixed into the dough. Hindi mo na yan makikita. Kasi nga po, marami na yung harina, Pero kapag yan po ay niluto na o binake na po yan, its effect is total and transformative. Sabi po kanina, pampaalsa, pampalambot, Its effect is total. Aapektuhan po niya yung buo. Ang kaharian po ng Diyos it's not about external force, but it is about internal transformation. Ang kaharian ng Diyos, ito po ay hindi patungkol doon sa mga we are imposing rules and regulations. It's not about that. Ang kaharian po ng Diyos, it is about the transformation of our hearts, changing hearts, renewing lives, influencing culture and even society. Kapag marami, yung mga dumami yung mga naniniwala sa Diyos at ang banal na Espiritu ay transform ang kanilang mga buhay. Tayo, mapapalitan yung ating mga pananaw sa buhay, yung ating pong worldview mapapalitan. Kung paano natin i-conduct yung ating sarili, mapapalitan. Yun ang kapangyarihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na it transforms a person from within. At yan po ay hindi lamang po basta nandoon sa puso ng tao, it will show. Kasi kung ano yung laman po ng puso ng tao, ay yun kanyang i-act. It's about internal transformation, changing hearts, renewing lives, influencing culture from the inside out. Just as yeast permeates the whole dough, the Spirit works through every area of the one who will believe. Magbibigay po ito, mag-aapekto ng growth, mag-aapekto po, magre-resulta ng kabanalan. Pag ang salita ng Diyos ay naipangaral, kapag ang isang tao ay binigay niya ang kanyang buhay, na totoo kay Jesus Christ, ang Holy Spirit ay magtitake control sa kanyang buhay. Ang Diyos ay mananahan sa kanyang buhay. Aapektuhan nito ang kanyang pag-iisip, aapektuhan niya ang puso, aapektuhan niya kung paano niya i-conduct ang kanyang pong sarili. And it will bring growth, holiness, and influence. Influence that touches the lives of others. Ang banal na Espiritu ang siyang magbabago ng puso ng tao. If any man is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come.
it will transform the person. It will transform us. Hindi po pwedeng walang pagbabago. Hindi po pwede. Now, magtatanong po kayo, paano naman po yung walang pagbabago? Ang dapat na mangyari ay meron. You have to question, yung ginawa mong decision, totoo ba sa puso ko, totoo ba sa buhay ko, ang desisyon kong ito na sumunod kay Kristo. Kasi kung walang epekto, doon po yung pagsunod natin ay mayroong malaking question mark. Totoo bang nag-surrender tayo ng buhay? Because a person who truly surrendered his life to Jesus ay mayroon pong transformation yan. Marahil hindi po yan kaagad-agad, pero meron yan. Because the Spirit changes people's heart and transform them. At ang isa pong tao na tinransform ng Diyos, ng banal na Espiritu, he or she becomes an agent of transformation in his family. Ang sabi po ng Acts 16 verse 31, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Bakit po mangyayari yon? Kasi nga po, he was transformed and he will be an agent of transformation in his family. Then, he will be an agent of transformation in his community and beyond. And it will affect the society in general. Hayaan natin na ang banal na Espiritu ay patuloy na kumilos sa ating pong mga buhay. Real kingdom influence begins in the heart of the person. Then, it radiates toward others. Magkakaroon po ng effect. Hindi lamang sa tao, kundi even to others. Pangatlo po, ang kaharian po ng Diyos ay unstoppable. Hindi mo mapipigilan ang paglago. Sabi ko nga po kanina, kung nasaan ba tayo? Nandun ba tayo sa tamang side? Because the kingdom of God is unstoppable. Amen. Ang kaharian po ng Diyos, it advances quietly. Kasi po, ang kaharian ng Diyos ay hindi po kagaya ng mga alam natin na mga kaharian. Ang mga disciples, sila po ay yung mga ibang tagasunod ni Jesus Christ. They were thinking na si Jesus Christ siya yung king. He will be the king of Israel. Na magliligtas sa kanila sa kuko o sa mga power po ng Rome. Kaya ginagawa siyang hari. Yun ang kanilang pananaw. Tagapagligtas, pero parang gagawin siyang political leader. Pero hindi po ganon. Di po ba? Ngayon, alam natin na si Jesus Christ, ang kanyang paghahari ay sa puso ng mga tao. Sa puso natin. And we, willingly surrender our lives. At nandun yung kanyang rule. Ang rule ng Diyos ay nasa ating mga puso. Ang kingdom ng Diyos ay nasa ating mga puso. And the kingdom of God advances quietly, often unnoticed at first. But its growth and impact cannot be reversed. Because its growth and its impact is in the hearts of the people. At ito po ay nagkakaroon ng ang buhay ng mga tao ay natatransform. God reigns is always at work. Yung kanyang paghahari, ay nasa ating mga buhay.
kung minsan hindi nakikita po ito. But it is unstoppable. Ang impact po nito ay certain and complete. Bakit? Kasi ito po ay work ng Panginoon, gawa ng Diyos. Sino ang pwedeng magpigil sa gawain ng Diyos? Sino ang pwedeng magpigil doon sa kung ano ang pinlano ng Diyos at niloob na niya noon pa man? Ang mga propesiya, halimbawa patungkol kay Jesus, kahit na mga imposible, hindi ba't nangyari ang mga ito? Ang impact po ng kaharian ng Diyos, it is certain and complete. No one can stop God from doing His will. Kagaya po ng yeast, ang sabi, it is like a yeast that a woman took and mixed it into about 60 pounds of flour until it worked all through the dough. God's will always prevail. Ang kaharian po ng Diyos ay mag-a-advance kahit na doon sa mga pagkakataon na hindi po natin nakikita. Yung pong awitin natin, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. Never stop working. Nagpahinga ba ang Diyos sa pagkilos, paggawa? God's kingdom is advancing in ways we do not see, but it's always advancing. O minsan, tayo po ay pinanghinaan ng loob. Konti lang yung mga mananampalataya, katamo. Pero hindi natin nakikita ang pagkilos ng Diyos. Kahit doon po sa mga bansa na parabagang ito ay sinasabi nilang nakasara, bawal pumasok ang mga misyonero. Pero ayon po sa pag-aaral, ay napakarami ang mga mananampalataya doon sa mga lugar na yon. Mas mabilis pa doon sa mga bansa na bukas ang pangangaral ng salita ng Diyos, kagaya ng Pilipinas. Mas mabilis pa ang ayon po sa pag-aaral na po sa Iran. Sa Iran, marami pong mga mananampalataya. Sa China. Pero paano ang pangangaral doon, hindi po natin alam. Pero ang kapangyarihan ng salita ng Diyos, ang kingdom ng Panginoon ay ito po ay kumikilos. At marami yung mga naniniwala sa ating Panginoong Yesus. Because the will of God will always prevail. His kingdom is advancing in ways we do not see. But it will always advance. Hindi na po pwedeng umurong pa ito. Hindi na po pwedeng umurong pa ito. Hindi na pwedeng lumiit pa ito. The kingdom of God will advance. Dapat ilagay natin ang ating sarili doon, that we are on the side of the kingdom of God and we are with those who are advancing the kingdom of God because this is unstoppable. The mustard seed shows outward growth. Ang sabi niya, from a seed na maliit lamang, ngayon malaki na. Ngayon doon ang mga ibon, they perch in its branches. Kita na. Tiningnan ko po ulit kanina gaano kalaki yung mga iba't iba pa lang mga ito, iba't ibang mga parang lahi ng mustasa Pero mayroong mga lumalaki talaga.
The mustard seed shows outward growth. Kita eh. Maliit, from small beginnings, from small na maliit lamang na butil, tapos nakita na ngayon. Ibig sabihin, from small beginnings to something visible and vast. Kingdom of God. The yeast, konti ang inilagay, pero inapektuhan niya ang buong masa. The yeast shows inward influence. Quiet, unseen. Yet, it affected the whole dough. Spreading, until all of the dough was affected. Ganon din po ang kaharian ng Diyos, quiet, unseen, yet spreading until everything is affected. Kultura maapektuhan. Ang klase ng pamumuhay ng mga tao maapektuhan para sa mabuti. Kasi nga, dahil sa kaharian ng Diyos. Pagsamahin po natin ito, they give a full picture of the kingdom of God. It grows large enough to welcome all. And it penetrates deeply into the hearts of people enough to change all. Amen. Lalago, lalaki, large enough to welcome all. And by the power of the Holy Spirit, it penetrates deeply into the hearts of man para baguhin ang tao, transform. This should give encouragement to everyone. Though God's work may seem small or hidden, it is unstoppable. Kung minsan naisip natin, kami lang ba? Hindi lang po tayo. Marami ang mga mananampalataya. Ang sabi po ni John ay, nakita ko ang napakaraming tao sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang panahon na nagpupuri sa Diyos. Are we part of that? Sana nandun tayo. Doon po sa nakita ni John. Maging bahagi po tayo ng pag-advance ng kaharian ng Diyos because it is unstoppable. Though the kingdom of God begins small and works silently, it is powerful. It is unstoppable. It is transformative. Ano po gagawin natin kung ganun pala? Sabi ko nga, ilagay natin ang sarili natin doon sa tayo ay kasangga ng Diyos, kasangga ng kaharian ng Diyos. Let us be faithful in planting seeds. Planting seeds of what? Planting seeds of faith sa mga tao. Marahil, hindi po muna siya mananampalataya. But let us continue to plant seeds of faith so that someday siya po ay magde-decide to follow Jesus Christ. Anong gagawin po natin? Let us be open to the Holy Spirit's power. Let us be open to the Holy Spirit's transformative power in our lives. At pagkatapos po nun, paggamit yung buhay natin so that others may experience also the Spirit's power so that they will be transformed also. Let us be faithful in planting seeds and let us be open to the Holy Spirit's work in our lives and in the lives of our loved ones. Let's all stand po.
You are here, you're working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, you are here, turn lives to you. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. Lord, I worship you, I worship you. You are here, Lord, touching lives. Oh, I worship you, I worship you. You are here in every heart. I worship you, I worship you. And oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Yes, that is who you are. 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 Hallelujah. Salamat po. At kami, O Diyos, ay kabahagi ng iyong paghahari, Panginoon. You rule and you are our King. And you rule in our lives, in our hearts. Salamat po, Panginoon, na patuloy binabago mo ang aming mga buhay. Nagpapatunay, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo ay tama at ayon sa inyong kalooban. Lord, continue to transform our lives and that we be part of this unstoppable kingdom of God. Turuan mo kami, Panginoon, na gawin namin ng aming bahagi na kahit kung minsan ay iniisip namin na ito ay
maliit lamang. Pero kung kami ay magtatapat, Panginoon, magpapatuloy, ang mga ito ay magbubunga into something great. Because you are our God. Pipiliin namin, Panginoon, that we will always be on the side of God. We will always be on the side of the kingdom of God. At dahil po doon, Panginoon, ang aming mga buhay, ipagpapalain mo, Panginoon. And Lord, we continue to humble ourselves. And we continue to offer ourselves, surrender ourselves. Hallelujah. Lord, we continue to praise you and to honor you. Salamat po. Salamat po. Purihin ka. Pasalamatan ka. Ang inyo pong mga anak, Panginoon, na narito, pagpalain mo po sila, iparanas ang biyaya ng Panginoong Yesukristo. Ang pag-ibig ng Ama at ang pagkikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po.